Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang mayabang na pulis na sinira ang bahay ng isang matandang magsasaka. Ngunit laking pagsisisi nila nang dumating ang isang general at tinawag ang matanda na tatay. Pero mga katamokski, ang hindi alam ng mayabang na pulis, ang matandang magsasaka ay may tinatago ring malaking sikreto na mas matindi pa sa pagiging ama ng isang general. Isang sikretong babago sa tadhana ng lahat. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba kung makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito. At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang liblib, ngunit napakagandang sitio sa Barangay San Roque, matatagpuan ang isang maliit na kubo. Simple lang, gawa sa kawayan at nipa, ngunit napapaligiran ng mga luntiang pananim. Dito naninirahan si Mang Carlo, isang 65 taong gulang na magsasaka. Sa kabila ng kanyang edad, masipag pa rin siyang nagbubungkal ng lupa kasama ang kanyang nag-iisang pamangkin na si Bricks, isang masunurin at tapat na binata. Ang buhay nila ay tahimik bago dumating ang pamilya ng mga bagong mayayaman sa bayan na nagngangalang Alcantara. Isang umaga, habang nag-aani ng mga sariwang gulay si Mang Carlo at Bricks, maririnig ang ugong ng isang mamahaling sasakyan. Isang itim na SUV ang huminto mismo sa tapat ng kanilang bakod. Bumaba mula rito ang isang lalaking naka-uniforme ng pulis. Siya ay si Officer Hex. Mapagmataas ang tindig nito. Laging nakahawak sa kanyang bewang kung saan nakasukbit ang kanyang baril. At tila ba pagmamayari niya ang buong mundo kapag naglalakad siya. Kasunod niya ang isang mayamang negosyante na si Don Vladimir Alcantara. Hoy, matanda! Lumabas ka nga riyan. Ilang beses ko ba kailangang sabihin sa inyo na bawal na kayong maglagi rito? Ang titigas ng ulo ninyo. Sir, sandali lang po. Ano po ba ang problema? May kasunduan po kami sa dating may-ari ng lupang ito na pwede kami magsaka rito habang buhay. Bakit po bigla kayo nang gigipit? Kasunduan? Saan? Isang pirasong papel na sinulat sa tisyo. Huwag mo akong itulad sa mga nakarang opisyal dito na nadadaan sa pakiusap, bata. Hawak na ni Don Vladimir ang bagong titulo ng buong sityong ito. At ang ibig sabihin niyan, ang kubong ito, ang mga pananim ninyo, ay ituturing na naming basura. Kaya lumayas na kayo bago ko pa kayo arestuin sa batas ng trespassing. Officer Hex, alam natin kung ano ang totoo. Ang lupang ito ay ipinamahagi na sa amin ng gobyerno sa ilalim ng reforma sa lupa. Maraming taon na ang nakakaraan. Paano magkakaroon ng bagong titulo si Don Vladimir kung ang orihinal na dokumento ay nasa pangangalaga ko? Mang Carlo, ang dokumento mo ay luma na. Sa panahon ngayon, ang pera ang nagpapatakbo ng batas. Kaya kung ako sa inyo, bago ko pa ipagiba ang bulok niyong kubo sa aking mga tauhan, mag-impake na kayo. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Tama, Don Vladimir. At ikaw, matanda, siguraduhin mong susunod ka. Dahil kung hindi, ako mismo ang magpapasabog sa mga kawayan ng bahay mo. Tandaan mo, pulis ako. Ako ang batas dito sa San Roque. Pagkaalis ni na Officer Hex at Don Vladimir, napakuyom ng palad si Bricks. Puno ng galit ang kanyang puso dahil sa kawalang katarungan. Subalit, laking pagtataka niya nang makitang nakangiti lang ng bagya si Mang Carlo habang pinapagpagan ang kanyang maraming pantalon. Tay Carlo, bakit parang hindi kayo natatakot sa kanila? Pulis si Hex at kilalang maimpluwensya si Don Vladimir sa buong probinsya. Kaya nilang manipulayin ng mga dokumento. Paano kung totoong gibain nilang bahay natin? Saan tayo titira? Bricks, anak, ang kawayan ay yumuyoko kapag may malakas na hangin. Ngunit hindi ito basta-basta nababali.
Hayaan mo silang magmataas ngayon. Ang hindi nila alam, ang bawat takbang na ginagawa nila ay lalong nagbabaon sa kanila sa sarili nilang hukay. May mga bagay sa mundong ito na hindi nabibili ng pera o ng uniforme. Pero tay, nag-aalala po ako sa inyo. Matanda na kayo. Hindi nyo dapat nararanasan ng ganitong pambabastos mula sa mga taong dapat ay nagtatanggol sa atin. Huwag ka mag-alala, Bricks. Malapit na nga matapos ang pagtitiis natin. Sa katunayan, may darating na bisita sa mga susunod na araw. Isang bisita na matagal ko nang hindi nakikita. Samantala, sa impilan ng pulisya, nagyayabang naman si Officer Hex sa kanyang mga kasamahan. Ipinapakita niya kung paano niya tinakot ang matandang magsasaka. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamalakas na tao sa kanilang bayan dahil sa proteksyon na binibigay sa kanya ni Don Vladimir kapalit ng pera at impluwensya. Akala mo kung sino matapang yung matandang si Carlo eh. Sabi ko sa kanya, isang kumpas ko lang ng kamay ko. Abo nga abutin ng kubo niya. Doon sa mundong nilalawakan nila, walang silbiyang katwiran kung wala kang kapit sa taas. Ngunit lingid sa kaalaman ni Officer Hex habang nagtatawanan sila. Isang memo ang palihim na dinala sa opisina ng kanilang Chief of Police. Isang anunsyo na magkakaroon ng biglaang inspeksyon ang rehiyon. At ang namumuno rito ay walang iba kundi ang pinakamatapang at pinakamataas na opisyal sa kanilang rehiyon, si General Vicente Sandoval. Ang general na kilalang walang sasantuhin pagdating sa mga tiwaling pulis at mapang-aping mayayaman. Lumipas ang 2 araw. Sumapit ang itinakdang deadline ni Don Vladimir at Officer Hex. Sa halip na mag-impake si Mang Carlo, ay kalmado pa rin nagtitimpla ng kaping barako sa kanyang kusina. Habang si Bricks naman ay balisa. Pabalik-balik sa paglakad sa sala at nakasungaw sa bintana. Tay Carlo, hayan na sila. May kasama silang 2 heavy equipment at mga kalalakihang may hawak na palakol at maso. Diyos ko, tay, totoo nga ang banta nila. Biglang bumukas ng marahas ang pintuan ng kubo ni Mang Carlo. Pumasok si Officer Hex. May hawak na megaphone habang sa likod niya ay nakatayo si Don Vladimir na may hawak na tabako at nakangisi ng nakakaloko. Oras na matanda. Sabi ko sa inyo, mag-impake kayo. Pero mukhang pinili niyo magbatigas. Mga tauhan, simula ng pag-iba, walang ititira kahit isang kawayan. Dito na ba magtatapos ang kaligayahan ni Mang Carlo sa kanyang simpleng pamumuhay? Paano haharapin ng isang matandang magsasaka ang lupit ng isang mayabang na pulis at isang mapang-aping mayaman? At ano nga ba ang misteryong itinatago ni Mang Carlo na maging si Bricks ay walang kaalam-alam? Huminto ang mundo ni Bricks na magsimulang mag-ingay ang makina ng dambuhalang bulldozer. Sa isang senyas ni Officer Hex, hinarangan ng mga armadong kalalakihan ang pintuan upang hindi makalabas ang magtiyo. Ang mga tauhan ni Don Vladimir ay nagsimula ng hampasin ng maso ang bakod at ang gilid ng kubo. Rinig na rinig ang pagkabiyak ng mga kawayan at ang pagkapilas ng mga bubong na nipa. Pwede ba? Itigil nyo yan! Mga hayop kayo! Wala kayong puso! Bahay namin yan! Bata! Huwag ka maingay kung ayaw mong sa selda mabulok. Sabi ko sa inyo, ang batas ay para lang sa may mga kayang magbayad. At tulad nyong ampas lupa, sumunod na lang kayo kung ayaw ninyong masaktan. Tumingin si Officer Hex kay Mang Carlo. Inaasahan niyang makikita ang takot, luha o pagmamakaawa sa mukha ng matanda. Ngunit laking gulat niya nang makitang nakatayo lang si Mang Carlo sa gitna ng gumigibang dingding. Yakap-yakap ang isang lumang kahon at kalmado pa rin nakatitig sa kanya. Ang mga mata ng matanda ay walang bahid ng takot, kundi puno ng matinding awang tila ba si Hex ang talagang talunan. Aba, matigas ka talaga. Tinititigan mo pa ako ng ganyan, matanda? Gusto mo bang saktan kita para lang umiyak ka? Officer Hex,
Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ang bawat kawayan na sinisira mo sa bahay na ito ay katumbas ng bawat taon na pagdurusa mo sa kulungan kapag dumating ang oras ng paniningil. Huwag mong abusuin ang uniformeng suot mo dahil hiniram mo lang yan sa taong bayan. Huwag mo nang kausapin yan, Hex. Sayang ang laway mo sa matandang malapit na mawala ng bait. Gibayin nyo ng buong istruktura. Ngayon na! Isang malakas na kalampag ang umalingaw-ngaw ng tuluyang mawasak ng bulldozer ang harapang bahagi ng kubo. Nagliparan ng mga alikabok at mga dahon ng nipa. Napalod si Bricks sa labis na lungkot. Habang si Mang Carlo naman ay napabuntong hininga na lamang. Hawak pa rin ang misteryosong kahon. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, biglang niyanig ng buong paligid ng sunod-sunod na bosina ng mga sasakyan. Hindi lang basta sasakyan, kundi isang buong konvoy ng mga mamahaling puting SUV, mga sasakyan ng militar at 2 motorsiklo ng mga taga-patrolya ng batas. May malalaking bandila ng Pilipinas na nakakabit sa unahan ng mga sasakyan at may pulang plaka na naglalaman ng mga bituin. Teka, ano ito? Bakit may mga militar dito? Don Vladimir, may tinawagan ka ba na backup galing sa Kapitolyo? Wala. Hindi ko alam kung kaninong mga sasakyang yan. Pero tingnan mo ang plaka. May 4 na bituin. Agad na huminto ang buong convoy sa harap ng nawasak na kubo ni Mang Carlo. Mabilis na bumaba ang mga armadong sundalo at mga high-ranking na opisyal ng pulisya. Pinalibutan nila ang lugar. Dahilan upang matakot ang mga tauhan ni Don Vladimir at agad na ibaba ang kanilang mga maso at palakol. Mula sa pinakagitnang sasakyan, bumaba ang isang lalaking may katangkaran. May seryosong mukha at punong-puno ng mga medalya ang dibdib. Ang kanyang presensya pa lang ay sapat na para mangatog ang tuhod ng sinumang makakakita sa kanya. Siya si General Vicente Sandoval. Kasunod niya ang Chief of Police ng bayan ni Hex, na ngayon ay pawis na pawis at pabalik-balik ang pagpupunas sa noo. General, magandang araw po, sir. Officer Hex po ng San Roque Police Station. Sir, anong may paglilingkod ko sa inyo, sir? Hindi pinansin ni General Sandoval si Officer Hex, ni hindi man lang ito tumingin sa nakataas na kamay ng mayabang na pulis. Nilagpasan niya ito na tila bahangin lamang. Naglakad ang general direkta sa gitna ng mga nagibang kawayan. Pinalalayas ang mga tauhan ni Don Vladimir na nakaharang sa daan. Habang naglalakad ang general, nakita niya si Mang Carlo na nakatayo sa tabi ng gumong dingding. Puno ng alikabok ang damit, ngunit nananatiling marangal ang tindig. Biglang lumambot ang mukha ng matapang na general. Mabilis itong lumapit sa matanda. Tinanggal ang kanyang sombrero at sa harap ng lahat ng tao, ng mga pulis, ng mga sundalo ni Don Vladimir at nang nanginginig na si Officer Hex, ay yumuko ito at kinuha ang kamay na magsasaka para magmano. Tatay, patawad po. Patawad ko, ngayon lang ako nakarating. Ano po ang nangyari sa bahay ninyo? Sino may gawa nito sa inyo, tay? Tatay? Ang general? Anak ni Tatay Carlo. Nang lalaki ang mata na sabi ni Brex. Ano? Tatay? Ang magsasakang ito. Ang ama ng regional director natin. Diyos ko! Hindi maaari ito. Isang hamak na magsasaka lang siya. Dahan-dahang tiningnan ni Mang Carlo ang kanyang anak na general. Bago niya ibinaling ang kanyang matatalas na mata kay Officer Hex at Don Vladimir na ngayon ay tila mga basang sisiw sa takot. Umabanti si General Vicente at nang lumingon ito sa mga nagiba ng bahay, ang kanyang mukha ay napuno ng matinding galit na kayang magpatakbo ng kahit sinong kriminal. Ikaw, Officer Hex, ipaliwanag mo sa akin ngayon din bago ko bunutin ang baril ko at tanggalan ka ng hininga dito mismo. Anong karapatan mong sirain ang bahay ng tatay ko? Nagbago ang ihip ng hangin. Ang dating nagmamataas na pulis at negosyante, ngayon ay nakalud na sa takot sa harap ng makapangyarihang general. Ngunit mga kasama,
huwag kayong aalis. Dahil hindi lang ito ang twist ng ating kwento. Ano ang laman ng misteryosong lumang kahon na hawak ni Mang Carlo na hindi alam maging ng kanyang anak na general? At ano ang mas malalim na sikretong mabubunyag na magpapatunay na mas makapangyarihan pa si Mang Carlo kaysa sa isang general? Ang buong paligid ay nababalot na nakabibinging katahimikan. Ang tanging naririnig na lamang ay ang paghinga ng malalim ni General Vicente na tila isang bulkang sasabog na anumang sandali. Si Officer Hex ay tuluyan ng nanghina ang mga tuhod. Kaya naman napalod na ito sa maputik na lupa sa harap ng general. Ang kanyang kayabangan kanina ay parang bula na biglang naglaho na. General, patawad po sir. Hindi ko po alam. Talagang hindi ko po alam na tatay niyo si Mang Carlo. Nauto lang po ako nitong si Don Vladimir. Sabi niya po, walang dokumentong matanda. Sir, sumusunod lang po ako sa utos. Ano nga ko, Wex? Ikaw ang nag-alok sa akin na kayang-kaya mong palayasin ang mga nakatira rito. Dahil hawak mo ang batas sa San Roque. General Sandoval, pakiusap. Maaari naman po nating pag-usapan ito na maayos. Chief, anong klaseng mga tauhan mayroon ka rito sa San Roque? Ang sabi mo sa akin, maayos ang pamalakan nyo rito. Pero bakit parang sarili kong ama? Ginigipit at sinisiraan ang bahay ng sarili mong polis. Patawad po, General. Agad ko pong tatanggalan ng tsapa at ikukulong si Officer Hex. Hindi po natin palalampasin ang ginawa niya na ito, sabi ni Chief of Police. Habang nagkakagulo ang lahat at nagmamakaawa ang mayabang na pulis, dahan-dahang lumapit si Mang Carlos sa kanyang anak na general. Hinawakan niya ito sa balikat upang kalmaduhin ang nagngangalit nitong damdamin. Kasunod ng matanda si Briggs na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nasa saksiyan. Vicente, sapat na yan anak. Huwag mong idaan sa galit ang lahat. Ang batas ay para sa katarungan, hindi para sa paghiganti. Hayaan mong ang sarili nilang mga gawa ang magparusa sa kanila. Pero, tatay, tingnan niyo ang ginawa nila sa kubo ninyo. Ilang beses ko po ba kayong sinabihan na lumipat na sa mansyon ko sa lungsod? Ligtas kayo roon. May mga bodyguard. At hindi kayo maaabot ng mga mapang-aping katulad na mga ito. Bakit po ba mas pinipili niyong magtiis dito sa bundok bilang isang simpleng magsasaka? Napatingin si Briggs kay Mang Carlo. Ito rin ang matagal ng katanungan sa kanyang isipan. Kung ang anak pala ng kanyang tay Carlo ay isang makapangyarihang general na may malaking mansyon, bakit pinili nitong mamuhay sa hirap, magbungkal ng lupa araw-araw at magtiis sa isang maliit na kubo? Vicente, alam mo kung bakit hindi ko maiwan ang lupang ito? Hindi lang ito basta sakahan. At ang kubong ito ang saksi sa totoong dahilan kung bakit ka nakatayo ngayon bilang isang general. At ngayon na narito na rin lang kayong lahat. Sa tingin ko, ito na ang tamang panahon para buksan ang kahon na ito. Dahan-dahang umupo si Mang Carlos sa isang natitirang piraso ng kawayan sa kanyang nangibang sala. Inilapag niya sa kanyang kandungan ang misteryosong lumang kahon na gawa sa hardwood na may mga nakaukit na sinaunang disenyo. Si General Vicente ay biglang natigilan nang makita ang kahon. Tila ba may naalala siyang isang napakalaking bagay mula sa kanyang nakaraan. Ang kahon ng agila? Tatay, wag mong sabihin. Binuksan ni Mang Carlo ang lumang kahon. Walang ginto o mamahaling alahas sa loob nito. Ang laman nito ay isang lumang uniforme ng militar na kulay berde. Ngunit ang mga selyo at medalyang nakakabit dito ay hindi pangkaraniwan. Mayroon ding isang makapal na lumang dokumento na may selyo ng Presidential Cell ng Pilipinas mula sa mga nakaraang dekada. At isang gintong singsing na may nakaukit na simbolo ng pinakamataas na sangay ng sandatahang lakas. Tay Carlo, ano po ang mga ito? Ang daming medalya. Mas marami pa sa medalya ni Kuya Vicente. At bakit may pangalan niyo ang uniforming ito?
Tumingin si General Vicente kina Officer Hex at Don Vladimir na ngayon ay nakatitig din sa kahon. Ang mukha ng general ay napalitan ng matinding paggalang at takot para sa kanyang ama. Kayong dalawa, akala nyo ba'y isang hamak na matandang magsasaka lang ang hinarap at binalahuran nyo ngayon? Ang hindi nyo alam, bago ko narating ang pagiging general, ang aking ama, si Mang Carlo na tinatawag nyo, ay ang dating Chief of Staff at 5-star General ng buong bansang ito. Siya ang pinakamataas na pinuno ng militar bago siya nagretiro sa publiko. Ano? 5-star General? Ang alamat ng sandatang lakas? Hindi maaari. Ang General Carlos Sandoval na nagligtas sa bansa mula sa malaking kudeta 30 taon nang nakakaraan. Ang akala ng lahat ay pumanaw na siya o ng ibang bansa. Dahan-dahang kinuha ni Mang Carlo ang makapal na dokumento mula sa loob ng kahon. Ito ay hindi lamang basta titulo ng lupa. Ito ay isang opisyal na presidential decree at deed of absolute ownership ng buong sitio San Roque at ng mga karatig nitong kabundukan. Don Vladimir, sinabi mo kanina na ang pera mo ang nagpapatakbo ng batas at tawag mo ang bagong titulo ng lupang ito. Ngunit ang hindi mo alam, ang buong lupain ng San Roque, kabilang ang lupang kinatitirikan ng mga negosyo mo at ng mansyon mo, ay personal na ipinagkakaloob sa akin ng gobyerno bilang parangal sa aking serbisyo noong ako ay magretiro. Ibig sabihin, sa akin ka nagbabayad ng buwis sa lupa at ang hawak mong titulo ay isang huwad na dokumento na gawa ng mga tiwaling opisyal mo. Mas lalong uminit ang sitwasyon. Hindi lang pala ama ng general si Mang Carlo, kundi siya ang pinakamataas na dating pinuno ng militar at ang mismong may-ari ng buong lupain na kinatitirikan ng ari-arian ni Don Vladimir. Ano na ngayon ang sasapitin ng mayabang na pulis na si Officer Hex na sumira sa bahay ng isang alamata? Paano babawiin ni Mang Carlo ang buong lupain mula sa mapang-aping si Don Vladimir? Parang binagsaka ng langit at lupa si Don Vladimir at Officer Hex nang marinig ang katotohanan. Ang buong sitio, ang mga lupang sinasaka, at maging ang mismong pundasyon ng mansyon at mga negosyo ni Don Vladimir ay nakatirik sa malawak na lupaing pagmamay-ari na matandang magsasakang binalahura nila. Ang huwad na titulo na ipinagmamalaki ng mayaman ay biglang nawalan ng halaga sa harap ng presidential decree na hawak ni Mang Carlo. General Carlo, patawad po. Pakiusap po. Maawa kayo sa akin. May pamilya po akong binubuhay. Nabulag lang po ako sa pera at sa mga pangako ni Don Vladimir. Hindi ko po alam na ang isang alamat ang binabangga ko. Nanginginig sa takot habang umiiyak si Hex. General Sandoval, maaari po natin pag-usapan ito. Anda pa akong bayaran ng lahat ng pinsala sa kubo ng inyong ama. Dodoblin ko. Gagamitin ko ang pinakamagandang materyales. Pakiusap, wag nyo lang bawiin ang lupa. Malulugi ang aking mga kumpanya. Don Vladimir, huli na ang lahat para sa negosasyon. Nung sinira niyo ang kubong ito at tinatakot ang aking ama at si Briggs, naisip niyo ba ang kapakanan ng iba? Naisip niyo ba kung saan sila titira? Ginamit niyo ang pera at kapangyarihan para mangapi ng mga walang laban. Ngayon, harapin niyo ang bagsik ng batas na inyong binaloktot. Humarap si General Vicente sa kanyang mga sundalo at sa Chief of Police ng bayan na kasalukuyan pa rin nanginginig sa takot sa tabi ng konboy. Chief, replyan mo ang lahat ng nangyari rito. Posasan si Officer Hex. Alisin ang kanyang tsapa, baril at lahat ng pribilehiyo bilang pulis. Editin siya sa Camp Crane sa ilalim ng mga kasong grave abuse of authority, extortion at malicious mischief. At siguraduhin mong walang piyansa. Masusunod po, General. Mga tauhan, posasan si Hex. Ngayon din. Patawad po, General Carlo. Patawad po. Napakalaki ng pagsisisi ko. Patawarin niyo po ako.
Habang inahatak palayo ang umahangos at basang-basa sa luha na si Officer Hex, binalingan naman ng general ang mga armadong sundalo upang harapin ang natatarantang negosyante. At para naman sa iyo, Don Vladimir Alcantara, ang iyong mga tauhan ay aarestuhin dahil sa iligal na pagwasak ng ari-arian. Ikaw naman ay sasampa ng kasong land grabbing, falsification of public documents at grave threats. At simula sa araw na ito, ang lahat ng iyong ari-arian na nakatayo sa lupain ito ay isa sa ilalim sa kumpiskasyon at pagpapasara ng pamahalaan. Hindi. Ang aking kayamanan. Ang aking pinaghirapan. Naglaho ng dahil sa isang gabi. Umiiyak na sabi ni Don Vladimir. Habang ay sinasagawa ng mga otoridad ang pag-aresto sa mga tauhan ni Don Vladimir, lumapit si Briggs kay Mang Carlo. Ang kanyang puso na kanina ay puno ng takot at galit ay napalitan ngayon ng matinding pagkamangha at paggalang. Tay Carlo, o dapat ko po ba kayong tawaging General Carlo? Patawad po kung hindi ko alam. Kung nagkulang po ako sa pag-aalaga sa inyo. Akala ko po ay isang simpleng matanda lang kayo na nangangailangan ng tulong ko. Briggs, anak, huwag mong baguhin ang pagtawag mo sa akin. Para sa iyo, ako pa rin ang iyong Tay Carlo. Ang mga bituin at medalya sa loob ng kahon na iyan ay bahagi na ng nakaraan. Ang mas mahalaga sa akin ay ang puso mo na handang tumulong at magtanggol sa isang matandang akala mo ay walang laban. Ikaw ang tunay na bayani dito, Briggs. Maraming salamat po, Tay Carlo. Hindi ko po kayo iiwan kahit ano pang mangyari. Lumingon si Mang Carlo sa kanyang anak na si General Vicente na ngayon ay nag-uutos na sa mga sundalo na magdala ng mga tent at tulong para pansamantalang matulugan na magtiyo habang hindi pa naisasaayos ang kanilang tirahan. Vicente, anak, huwag kang mag-alala sa bahay na ito. Ang pag-iba nila sa aking kubo ay hindi nangangahulugang natalo nila ang aking prinsipyo. Ngunit may isang huling kahilingan ako sa iyo bago mo tuloy ang tapusin ang operasyong ito. Ano po yung tatay? Anong gusto ninyong ipagawa ko? Gagawin kong lahat para sa inyo, tay. Ang lupang ito ay ibinigay sa akin ng pamahalaan bilang parangal. Ngunit hindi ko ito pag-aari para sa aking sarili lamang. Gusto kong ihanda ang mga dokumento. Ipamahagi natin ang buong lupain ng San Roque sa lahat ng mga tunay na mahihirap na magsasaka rito ng libre lamang. At ang mansyon ni Don Vladimir, gawin nating isang libreng paaralan at pasilidad para sa mga anak ng mga magsasaka. Iyan ang tunay na matatawag na katarungan. Napangiti si General Vicente. Ito ang kanyang ama, isang tunay na pinuno. Walang kasakiman at laging iniisip ang kapakanan ng maliliit na tao. Habang si Briggs naman ay napasigaw sa tuwa dahil sa wakas ang mga pangarap ng mga taga San Roque ay magkakatotoo na. Isang napakagandang pagbabalik ng tadhana. Ang kubong winasak ng mayabang na pulis ay naging daan para sa kalayaan at kasaganaan ng buong sityo. Ngunit may isang huling sorpresa pa si Mang Carlo para kay Briggs at sa kinabukasan ng kanilang pamilya na talaga magpapaiyak sa inyo sa tuwa. Ano nga ba ang huling sorpresang ito na magaganap sa pagpapatuloy ng ating kwento? Lumipas ang ilang buwan matapos ang madilim na yugtong iyon sa buhay ni Mang Carlo at Briggs. Mabilis na gumulong ang gulong ng katarungan sa tulong ng kapangyarihan at katapatan ni General Vicente Sandoval. Si Officer Hex ay tuluyan ang natanggal sa serbisyo nang walang anumang binipisyo at kasalukuyan ang nagdurusa sa loob ng regional na piitan. Si Don Vladimir naman, matapos mabulgar ang mga peking dokumento at land grabbing, ay nawalan ng mga ari-arian at nahaharap sa mahabang taon ng pagkakakulong. Ngunit sa sitio San Roque, malayo sa ingay ng korte at kulungan, isang malaking pagbabago ang nagaganap. Ang dating marangyang mansyon ni Don Vladimir ay opisyal lang binuksan bilang Sandoval Agricultural Academy, isang libreng paaralan
at pasilidad para sa mga anak ng mga magsasaka. Sa labas naman ito, sa mismong lugar kung saan dating nakatayo ang nagibang kubo, ay may nakatayo ng isang bago, simple ngunit matibay na bahay na gawa sa magandang klase ng kahoy at simyento. Tay Carlo, tingnan ninyo. Tapos na po ang pag-aayos sa bagong kusina natin. At ang ganda po ng tanawin dito sa labas. Kitang-kitang bumbuki rin. Napakaganda nga, Bricks. At ang mas masarap sa pakiramdam, ang buong bukirin na yan ay hindi na lang sa atin, kundi sa lahat ng mga kapwa nating magsasaka na legal nang umahawak ng kanilang sariling mga titulo. Habang nag-uusap ang magtiyo, isang puting SUV ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang bagong bakod. Bumaba rito si General Vicente. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naka-uniforme ng militar. Nakasibilyan lamang ito, may dalang mga pasalubong na pagkain at may bitbit na isang panibagong legal na dokumento. Magandang hapon, tatay. Magandang hapon, Bricks. Kamusta ang bagong bahay ninyo? Sabi ko naman sa inyo, mas mabuti kung sa lungsod na kayo tumira. Pero talaga namang napakatigas ng ulo ninyo pagdating sa lupang ito. Vicente, alam mo naman na dito na sa lupain ito nakabaon ng puso ko. At narito rin si Bricks na hindi ako pinabayaan nung akala ng lahat ay isa lamang ako mahirap at ulyanin na matanda. Tama ka, tatay. At yan nga ang dahilan kung bakit ako naparito ngayon. Bricks, meron akong gustong iabot sa iyo. Ito ay galing mismo kay Tatay Carlo. At pinatunayan ko ito sa tulong ng ating mga abogado. Ano po ito, Kuya Vicente? Para saan po ito? Buksan mo, Bricks. Basahin mo kung anong nakasulat. Dahan-dahang binuksan ni Bricks ang folder. Laking gulat niya nang makita ang kanyang pangalan na nakasulat sa ilalim ng Deed of Donation and Succession. Ipinagkakaloob ni Mang Carlo kay Bricks ang natitirang pinakamalaking bahagi ng lupain ng San Roque. Kabilang ang bagong bahay, ang pondo para sa pagpapatakbo ng paaralan, at isang malaking tiwala bilang opisyal na tagapamahala ng Sandoval State. Tay Carlo, ano pong ibig sabihin nito? Napakalaki po ng lupang ito. Isang hamak na pamangkin at magsasaka lang po ako. Hindi ko po yata kayang hawakan ng ganitong kalaking responsibilidad. Iyo, Bricks, anak, noong dumating si Officer Hex at ang mga tauhan ni Don Vladimir upang sirain ang bahay natin, hindi mo ko iniwan, di ba? Hinarangan mo sila gamit ang sarili mong katawan kahit alam mong may mga baril sila at makapangyarihan sila. Ipinakita mo ang tunay na katapangan, ang pagtatanggol sa mahihina. Ang kayamanan at lupa ay walang halaga kung walang mabuting puso na mamamahala rito. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko dahil alam kong gagamitin mo ito para tulungan ang buong sityo. Huwag kang mag-alala, Bricks. Hindi ka nag-iisa. Narito ako para gabayan ka sa mga legal na bagay. At narito si tatay para turuan ka pa sa tamang pagsasaka at pamumuno. Karapat-dapat ka rito, kapatid. Maraming salamat po, Tay Carlo. Pangako po, hindi ko po bibiguin ang tiwalang ibinigay niyo sa akin. Alagang-alaga po ang lupang ito at patuloy nating tutulungan ang lahat ng mga magsasaka rito sa San Roque po. Sa paglubog ng araw sa kamundukan ng barangay San Roque, ang tatlong kalalakihan ay naglakad patungo sa malawak na taniman. Wala na ang takot, wala na ang kayabangan ng mga mapangapi. Ang tanging naiwan ay ang tunay na kapayapaan at katarungan. Isang patunay na ang kapangyarihan at salapi ay pansamantala lamang. Ngunit ang kabutihan ng puso at katapatan sa kapwa ay mananatiling buhay habang buhay. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagtuturo sa atin na huwag nating hahamakin ng sino mang tao dahil lamang sa kanilang simpleng pananamit o katayuan sa buhay. Dahil hindi natin alam kung anong laking kwento at karangalan ang kanilang itinatago. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw?
at kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo. Maaari nyo po bang i-comment dito po sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.